Kasalukuyan na yung minomonitor natin na tropical depression ay nasa 2,605 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Ito ay walang magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ang nakaka-apekto po sa atin ay yung low pressure area na nasa 155 kilometer east of Tuguegarao City, Cagayan. Dahil malapit po sa kalupaan, itong LPA na binabantayan natin ay may mga lugar tayo na mas uulanin, lalo na sa northern part ng Luzon. Meron pong dalawang senaryo tayo na nakikita sa track or yung sa posibilidad na movement nitong LPA. Yung isa po ay dadaan siya ng Kalayan and then eventually ay tutuloy na siya papunta sa southern part ng Japan. At yung pangalawang senaryo naman ay pupunta siya northern part, papunta siya ng Pahilaga and then eventually ay hindi na siya dadaan ng Kalayan, pupunta na siya sa southern part ng Japan. Yung development niya ay nakakategory po as high. Ibig po sabihin, yung pagiging ganap na bagyo niya ay inaasahan natin sa susunod na 24 oras. At kapag naging ito ay tuluyan na naging bagyo o tropical depression, tatawagin natin itong bising. Yung mga lugar na uulanin ay mamaya ay isa-isahin po natin sa weather advisory. Samantala, dito naman sa western part ng ating bansa ay patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon. Dito po sa Zambales, sa Bataan at ganoon din sa Occidental Mindoro ay makakaranas tayo ng mga occasional rains. Ibig sabihin ay mas madalas na mga pag-ulan. Pero sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas tayo ng cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Ibig po sabihin magkakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may tuloy-tuloy na pag-ulan. Ganoon din sa western part ng Visayas. Pero sa eastern part ng Visayas at sa Mindanao, asahan natin na magiging maaliwalas ang ating kalangitan pero nandun pa rin yung posibilidad ng mga localized thunderstorm.